Sa gitna ng girian ng mga makapangyarihang bansa, kadalasang naapektuhan ang maliliit na bansang tulad ng Pilipinas, lalo na kung kulang sa sariling depensang panlabas. Sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon, dapat bang magkaroon ang bansa ng kakampihan o may mas mainam na alternatibo para manatiling ligtas? Yan ang tinalakay ng isang geopolitical analyst sa ulat ni Almar Forzuelo. Ang Pangulo ng Bansa ang itinuturing na Chief Architect of Foreign Policy. Siya ang nangunguna sa pagbuo at pagpapatupad ng ugnayang panlabas na dapat nakaangkla sa interes ng bayan. Ayon sa Article 2, Section 7 ng 1987 Constitution, dapat itaguyod ng Pilipinas ang isang independent foreign policy o yung ugnayang panlabas na hindi dikta ng ibang bansa. Isang halimbawa nito ay ang paninindigan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na dapat umasa ang bansa sa Estados Unidos. Sa halip, lumapit siya sa China at Russia upang mapalakas ang ekonomiya at makaiwas sa tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa dating Pangulong Duterte, ang kanyang naging batayan sa nasabing hakbang ay upang itaguyod ang national interest gaya ng pagpapabuti ng kalakalan at higit sa lahat ang pag-iwas sa gyera. Ngunit sa ilalim ng Marcos administration, lumalabas umano na tila mas pinapaboran ngayon ng Estados Unidos, bagay na ikinabahala ng geopolitical analyst na si Herman Camentong Chu Laurel. Yan po ay magiging target ng sino mang kalaban ng Amerika pag nagsimula ang banatan. Kasi gagamitin ng Pilipinas bilang unsinkable aircraft carrier, ang Amerikanong gagamit po niyan. At kaya nila nilalagay na po ang mga Typhoon missiles, Nemesis missiles, at tinutulak nila sa lalamunan ng sambayanan ng Pilipino. Ang nasabing pahayag ni Camentong ay matapos na binomba ng Iran ang mga base militar ng US na nasa Qatar bilang ganti sa ginawa ng US sa pangingialam nito sa alitan ng Israel at Iran. Ayon kay Camentong, matagal nang ginagawa ng Amerika ang mamagitan umano sa mga alitan ng ibang mga bansa at nagkukunoring tutulong. Yung nakikita natin sa Iran laban sa Israel, bunga yan ng American foreign policy at American intervention sa iba't ibang parte ng mundo. At ginagawa din nila sa atin yan. Doon sa Middle East or West Asia na tinatawag, matagal na nilang minamanipula ang Israel na parang spearhead nila ng panggugulo para maituro nila yung nag-aaway na yan, silang nag-aaway, hindi Amerika. Pero Amerika ang nasa likod ng Israel. Kaya upang hindi matulad sa ibang bansa na nawasak ng dahil sa gyera, sinabi ni Camentong, dapat ayusin ng Pangulo ang kanyang foreign policy, dapat anya wala itong kinakampihan na bansa. Neutrality, dadagdag ko, neutrality. Wala kang kinakampihan na pantay-pantay ang tingin mo sa lahat ng mga bansa. Ang problema natin ngayon, Amerikano ang ating kaugnay lang. At humihiwalay tayo sa China, sa ibang mga bansa, sa ASEAN, sa Russia. So, yun ang problema. Sa huli, binigyan din ito na kung nais ng ating pamalaan na magkaroon ng matibay na depensa, dapat anyang pagtuunan ng pansin ng mga lider ng ating bansa ang kumakalam na sikmura ng mga Pilipino. Kung for defense, maraming ibang mga paraan. Unang-una, para mapatibay mo ang lipunan mo, kailangan yung ekonomiya mo matibay. Yung ekonomiya natin talagang butas-butas. Food security, importante pero import dependent tayo para sa bigas natin. Number 1 importer sa mundo ang Pilipinas. Anong ididepensa mo? Wala, yan po ay dahilan lang nila para mabigyan ng katuwiran ang presensya ng Amerikano dito na wala naman talagang halaga para sa atin. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.